natin na maging saksi. Kulang-kulang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liklong iba. Sana'y ka naman sa dagindaan, pagkasapitong araw ka marating. Ganang lisip hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, kung ikaw ay silang muli. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindig at ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan ng banal na kasulatan. Kapayaman, magkakamit ng tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Produksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindig at ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan ng banal na kasulatan. Kapayaman, magkakamit ng tunay na unawa. Depo, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Ikaw ay naghahanap ng katapatan. Maliksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo lamang iyan. Tara na, halika na. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindig at ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan ng banal na kasulatan. Kapayaman, magkakamit ng tunay na unawa. Patunayan mo, maniwala mo. Maniwala lang ba o panay wala? Sigurado ka ba sa iyong tindig? Likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong tindig at ikaw ang tunay na magyayamig. Manalisik ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pantasya na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Kung ang katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makitindahan kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Malilig lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindig at ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan ng banal na kasulatan. Kapayaman, magkakamit ng tunay na unawa.
na maging saksi. Kulang-kulang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong iba. Sana'y ka naman sa dagindaan, baka sa pitong araw ka marating. Garabilisip hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, lipunin kaway, sila muli. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunay mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan ng banal na kasulatan. Kapayapaan, magkakamit lang sa tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Induksyon, kailanman ito di naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego na labing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malilisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan ng banal na kasulatan. Kapayapaan, magkakamit lang sa tunay na unawa. Depko, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, maliksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo lamang iyan. Tara na, halika na. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan ng banal na kasulatan. Kapayapaan, magkakamit lang sa tunay na unawa. Hey there! Welcome to Pambansang Debating Platform ng Pilipinas, Debaters Convention. We are greeting you good evening, good day, and good afternoon. And to every one of you in the different and various parts of the world, we are now live on our YouTube channel. So please do follow us and subscribe. So tonight, we are going to tackle a topic that has been causing some heated discussions in the organization of the Catholic Faith Defenders, and somehow, at this moment, we have a Catholic apologist from the St. Peter's Men's Society, and one is from the Advent Biblical Ministry. They will be debating whether God died literally on the cross. We got two debaters again. We'll be presenting their arguments and having a friendly debate. On one side, we have someone who thinks that God, God died on the cross, literally, and somehow on the other side, we have here someone who will argue against this proposition. So, ladies and gentlemen, this debate is going to be interesting and enlightening conversation. So we hope you will enjoy it. So sit back and relax and get ready to hear some compelling arguments from our talented debaters. And that's it. And this is your official moderator for tonight's debate, rather than Mar Santiago. And it is my honor to you to
introduce to you the affirmative side of our debate. He is a Roman Catholic debater, and he is a member of the St. Peter's Men's Society. Join me and let us all welcome Brother Hamsky Ray. Pakibati muna yung fans mo, Brother Hamsky, dyan sa ating live broadcast ito sa YouTube channel. Hello po sa lahat po ng mga taga-subaybay ngayon ng YouTube at sa mga sumusuporta po sa atin, mga naniniwala po sa mga turo ng Simbahang Katolika. Isa pong mapagpalang gabi po sa inyong lahat at nawa po ay manaig sa ating lahat ang pagkaunawa sa katotohanan sa gabing ito. Maging masaya tayo, enjoy lang po natin yung magiging discussion natin. At saka sa lahat po ng nanonood, sana po iwasan po natin yung mga mapanirang mga komento at i-enjoy lang din natin yung mangyayari ngayon. So, God bless po sa ating lahat. Ako po ang inyong kaibigan si Brother Hamsky Ray. Okay, thank you so much, Brother Hamsky Ray from the Roman Catholic Church. And also, I'm excited also to introduce to you our second debater. He will be the negative side on this debate. He is a Seventh-day Adventist missionary, a lay apologist of the Advent Biblical Ministry. Let us all welcome, and I can wait to hear what he has to say. Brother Ruben Nankilada, pakilala ka sa iyong mga kapatiran sa Seventh-day Adventist na nanonood ngayong gabing ito sa ating YouTube live. Yes, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist Church, ordinaryong membro at tumatayong negative. Tututulan po natin at wawasakin ang maling doktrina ng Katoliko ng Diyos ay namatay. At binabati ko ang mga kasama natin dyan sa Advent Biblical Ministry, mga pugi. Manood tayo mabuti. Magandang gabi at maraming salamat. Okay, so as our DevCon policy, we will also mentioning our rules and regulations in this debate. So number one, ang lahat ito ang magiging alituntunin natin sa debate na ito. Una, ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 segundo maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 4 na segundo, magsasabi na ang moderator ng next question. Pangalawa, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. Pangatlo, kung walang sagot sa tanong, bibigyan lamang ng 8 segundo na sagot para magpaliwanag bakit hindi niya sinasagot ang tanong. Pang-apat, ang tanong na humihingi ng sagot ayon sa pangalan, lugar o bilang at iba pa na gaya nito ay kailangan sagutin ng ayon sa uri ng tanong. Pang-lima, sa unang pagtatanong kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o ng negative side. At sa rebuttal stand naman, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Pang-anim, ang debatista na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 2 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 2 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Pang-7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag ang bawat panig upang dinggin ng moderator. Pang-8, no unprofessional attitude, no side comment. Pang-9, no challenge question. Pang-10, hindi pwedeng mag-interrupt ang mga debater during presentation. Tumawag ng moderator kapag merong problema, at sa conclusion wala ng objection. Pang-11, pagkatapos mapakinggan ng moderator ang magkabilang panig, ang kanyang pasya ay kailangang sundin upang makapagpatuloy tayo sa debate at hindi na muna susundan ng another objection. Pang-12 at huling patakaran. Ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos. Agree ka ba sa ating rules and regulations ng debating ito? Opo brother, uma-agree po tayo. Okay, so Seventh-day Adventist lay apologist, Brother Ruben Nankilada, ikaw ba ay nag-agree sa rules and regulations natin? Yes, I agree. Okay, so paalala lang natin, may 2 bagay lang ako ipapaalala bilang moderator. Number 1, always keep your camera open kasi hindi tayo pwedeng
nakikipagbulungan dyan sa chat box natin. Ayan, always ha. Even may nagpe-present or may nagtatanong, open lang parati yan ha. And number 2, kung meron kayong hindi kayo nagustuhang judgment ng moderator, meron kayong chance, no? Bibigyan namin kayo ng chance sa magpatawag ng timeout, no? Technical timeout mula sa ating admin upang siya magre-resolve ng kaso. Okay, so ngayon man, total nag-agree na kayong dalawa, isisimulan natin ang debating ito. So bibigyan ko ng 10 minuto na pagpipresent si Brother Hamsky Ray. Wait lang, isa-set lang natin yung timer natin ha. Hinahanap ko yung aking clock. Okay. So, timer, magsisimula na Bro Hamsky kapag ka nag-start ka na magsalita. Okay. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Ako po si Brother Hamsky Ray ng Roman Catholic. Ayan. At ang akin pong ititindig dito ay ukol po sa isang controversial na issue, which is yung pinag-uusapan ngayon, yung God died. Hindi lang ito controversial sa mga ilang grupo sa loob ng simbahang Katoliko, kundi controversial din ito maging sa mga kaibayo natin sa pananampalataya, gaya na ng mga kausap natin ngayon mula sa Seventh-day Adventist Church. Ngunit, nais ko lamang linawin muna sa inyo kung ano ba yung konteksto ng aking titindigan ngayong gabi. Mula sa ating proposisyon, God died literally on the cross. Opo, isa pong dogma, isa pong turo ng simbahang Katolika, a faith, no? Or a teaching worthy of belief na ang Diyos namatay po siya sa cross at yun po ay literal. Pero bago po muna ang lahat, kapag po sinabi nating Diyos, meron po tayong dalawang pakahulugan dyan. Either we are talking about the nature, the essence, or the substance, or the Trinity, or the Godhead, or we are talking one of each of the persons of the Trinity, either the Father, the Son, or the Holy Spirit. At dito po sa phrase na God died, ang tinutukoy po natin dito, hindi po yung Ama or the first person, hindi po yung the Holy Spirit or yung third person, hindi po yung Godhead, hindi po yung nature, hindi po yung essence, hindi po yung divinity, hindi po yung divine nature, kundi yung pong person ni Jesus Christ, the second person of God, the second person of the Trinity, no? Kapag din po sinabi nating God died, no? It means that the receiver of the action, kasi merong action dito, ano yon? Yung pagkamatay, no? The receiver of the action is always the person. Hindi po yung nature ang receiver ng action. Kasi ang nature po, yung divinity, yung divinidad, yung pagka-Diyos, yung essence, yung substance ng Diyos, ito po ay isa pong abstract. Diba? Abstract po siya. Hindi siya natatouch, hindi siya nakikita. Ganon din po yung sa human nature, yung pagkatao. Kaya hindi natin sinasabing yung pagkatao namatay, hindi natin sinasabing yung pagka-Diyos namatay. Ang sinasabi natin, yung mismong persona, si Jesucristo na Diyos namatay. Kaya God died. No? At yun pong pagkamatay niya, literal po yun. Hindi po yun patay-patayan, hindi po yun paku-pakuan. Diba? Sabi po sa gawa ni San Pablo, at inyong pinatay ang may likha ng buhay. Sino po ang may likha ng buhay? Ang Diyos. No? Si Jesucristo po na ating Panginoon ay tunay na Diyos. Therefore, kapag nagkaroon ka ng objection sa katotohanan na ito, ay ino-object mo din na si Kristo ay tunay na Diyos. At kapag inayawan mo yung turo na ito at sinabi mong, namatay lang siya bilang Diyos, no? Tapos sineparate mo sa kanya yung kanyang pagiging tao, dinedenay mo din ngayon yung hypostatic union. Pero I'm not sure doon sa ating magiging kausap mamaya kung pareho ba kami ng pagkaunawa sa mga terminologies na ito. Because these are purely dogmatic, theological, philosophical, hindi din natin alam kung ano ba yung pagkaunawa nila doon sa mga terms na ating pinag-uusapan. Like for example, meron sa kanilang tagapagturo, ang unawa doon sa divinity is the same as the person, 'di ba? Yung parang ganoon. So, hindi tayo magkakaroon dito ngayon ng pagkakaunawa. Although, given naman na magsasalungatan kami, magbibigayan kami ng aming paksa, no?
Pero, kung susundan lang natin ang isang napakasimpleng bagay, napakasimpleng lohika, isang napaka-logical na syllogism, Jesus is God, no? No? Jesus died, therefore God died. Diba? Si Kristo ay Diyos, si Kristo namatay, kaya namatay ang Diyos. As simple as that. Dahil si Kristo ay Diyos. So, kapag yung action ang pinag-uusapan, no, always ito na tumutukoy dun sa persona. Ang receiver ng action ay always yung persona, no? Yung kinakapitan ng bawat action ay always the persona. Ano yung persona ni Hesukristo? Ay tunay na Diyos 'yon. Kaya yung Diyos, sinasabi natin namatay. Sino yung namatay? Yung Diyos. Sino yung Diyos na 'yon? Si Hesukristo. Okay? So, ano si Hesukristo? Diyos. Kaya nga siya namatay. Pero importante din ditong malaman natin kung ano ba yung sinasabi ng Biblia ukol sa kamatayan. Although hindi ito yung ating paksa, pero kapag sinabi nating kamatayan, ito yung paghihiwalay ng katawan, no, at saka kaluluwa or espiritu. Ang paghihiwalay ng katawan at saka espiritu, ito po ay kamatayan. Ito po yung unawa dito ng Catholic Church. Kaya nga nung mamamatay si Kristo, ang sabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, no, ipinapaubaya ko ang aking kaluluwa or aking espiritu. At sabi sa English version, He gave up His spirit. Nung nag-gave up na ni Jesus Christ yung kanyang spirito, yun na po yung sinasabi nating kamatayan. Nag-separate yung kanyang katawan at yung kanyang espirito, therefore, kamatayan. At umaagree po dito sa atin ang ilang mga tagapagturo ng Seventh-day Adventist, gaya na lamang nung nabasa natin kanina, na mamaya babasahin natin sa kanilang website, that death is not annihilation. Death is not a complete annihilation. Ang iba kasi, inuunawa ang kamatayan as something like annihilation. Ano ba yung annihilation? Pagkawasak. No? Inuunawa nila yung kamatayan bilang isang uri ng pagkawasak. No? Na kapag namatay ka na, ikaw na ay mawawala. No? Kapag namatay ka na, ikaw na ay maglalaho, ikaw na ay talagang mawawala na sa existence. Hindi po ganun ang kamatayan. Ang kamatayan po is not annihilation. It is only the separation of the body and the spirit. Kaya nga nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo, naghiwalay yung kanyang katawan at ang kanyang espiritu. Yun po ang kamatayan na tinutukoy dito. Kaya, wag mong sasabihin sa akin na, wag nila sasabihin sa atin na, oo nga, paano mamamatay ang Diyos? Immortal ang Diyos. Diba? Marami pong ibig sabihin ang pagiging immortal. Hindi lang po dun sa quote and quote na hindi daw mamamatay, no? Immortal also means forever in existence, no? Kapag sinabi nating immortal, hindi siya nawawala sa pag-iral. Nawala po ba sa pag-iral ang Panginoong Hesukristo nung namatay siya? Hindi po. Naghiwalay lang po ang kanyang katawan, yung katawan niya inilibing, yung kanyang espiritu, no, napunta sa Diyos, sa Ama. So ibig sabihin, hindi po naglaho. Hindi po siya na-annihilate, no? Buong-buo po siya, no? Nandun pa rin yung kanyang divinity. Naka-unite pa rin sa kanya yung kanyang pagka-Diyos. Hindi nawala sa kanya, hindi na-separate sa katawan niya yung kanyang pagka-Diyos. Kaya nga, God died, no? Kasi tunay pa rin siya Diyos. Ngayon, ito yung tanong. Paano ang Diyos makakaranas ng kamatayan? Ayan. Paano ang Diyos makakaranas ng kamatayan? Makakaranas ang Diyos ng kamatayan kapag siya ay nagkaroon ng human nature. Nagkaroon siya ng humanity. Nagkaroon siya ng, kaya nga nung nagkatawang tao na si Jesus Christ, naka-acquired na siya ng human nature, meron na siyang katawan ngayon. Meron din siyang espiritu, kaluluwa. At yun, yung maghihiwalay sa kanya, therefore, merong death na iiral. Ayan. Pero it doesn't mean na kapag namatay siya, nag-separate yung kanyang espiritu at yung kanyang katawan, mawawala siya. Annihilation. Yun yung sinasabi sa atin dito po sa article na binasa natin na mula sa ating mga kapatid na Seventh-day Adventist. No? Dito sa article na to, ang sabi dito, death is asleep. Sabi pa nga dito, no?
That is not complete annihilation, no? It is only the state of temporary unconsciousness. Kaya tatanong natin mamaya, si Hesus Kristo ba na Diyos, unconscious ba siya nung inilibing ba siya doon ba sa kuweba? Yung mga ganyan ba, 'di ba? Simple lang naman 'di ba? Kung pag-aaralan natin yung turo ng simbahang Katoliko at inunawa, hindi na po tayo malilito pa, no? Kasi maliwanag po ang paliwanag yan ng simbahan. At since na-establish ko yung pagkamatay ni Jesus Christ, kasi agree naman kayo, pinako si Jesus Christ, agree naman tayo na Diyos si Jesus Christ, 30 seconds. agree naman tayo namatay si Jesus Christ, yun pong pagkamatay na naranasan ni Jesus Christ sa cross, hindi po yun symbolical. Hindi po yun figurative. Yun po kasi yung patutunayan ng kausap natin mamaya. Namatay ang Diyos na figurative. Kasi ang proposition natin, namatay ang Diyos literal. So dapat patunayan niya, namatay ang Diyos na figurative or hindi literal. Yun po yung kanya dapat i-establish. Hindi niya i-establish sa Time. Maraming salamat po. Okay, time. Okay, time na. Maraming salamat, Brother Hamskiri ng Roman Catholic Church. And now, para lalong uminit yung ating debate, painitin na natin. Brother Ruben, meron kang 7 minutes na pagtatanong kay Brother Hamskiri ng Roman Catholic Church. 7 minutes, your timer starts now. Brother Ray, unang tanong, sabi mo kanina, yung doktrina na yan ng Katoliko ay naging controversial maging sa loob ng inyong iglesia. Tanong, bakit hindi tanggap ng lahat ng Katoliko ang aral na yan na ang Diyos ay namatay literal? Okay, ganito po ang sagot ko dyan. Hindi ko po sinabing controversial kanina sa loob ng aming iglesia, kundi controversial sa ilang grupo sa loob ng iglesia. Ganito po yan. Marami pong dahilan kaya hindi nila tanggap yung yung turong ito. Maybe dahil sa hindi pagkaunawa ng mabuti or naguluhan lang dahil lang sa masyadong technical. Next question. Sunod na tanong, yan bang aral na yan na pinipresenta mo, mabuting aral ba yan o masama? Ito po ay mabuting aral sapagkat ito po ay galing, itinuro po ito ng iglesia na siyang saligan ng katotohanan. Ang saligan ng katotohanan, mabuti po yan. Okay. Sabi ni Pablo, ang Diyos ay hindi namamatay. Sabi mo, ang Diyos ay namatay literal. Sino ang nagsisinungaling sa inyong dalawa? Si Pablo o ikaw? Wala pong nagsisinungaling sa aming dalawa sapagkat po ang tinutukoy po ni San Pablo sa unang Timoteo 1:17 ay ang Godhead. At ang tinutukoy ko naman po ay ang persona na nagkatawang tao sa Jesucristo na karanas po ng kamatayan. Next question. Sunod na tanong, nung si Kristo ay namatay sa cross, hindi na ba siya member ng Godhead? Yes Hindi, or no? member pa rin. No po. Member pa rin po si Jesucristo ng Godhead. Kaya sabi ko kanina, death is not annihilation. Hindi po siya naglaho. Yan. Sunod na tanong, sabi mo Next kanina, question. ang tinutukoy ni Pablo na ang Diyos ay hindi namatay Godhead. Ngayon tinanong kita, si Kristo ba nung namatay sa krus hindi na member ng Godhead? Sabi mo member pa rin. Ano ba talaga ang matibay mong aral? Si Kristo ay hindi member ng Godhead o member ng Godhead na hindi namamatay ayon kay Pablo? Member po si Kristo ng Godhead. No, member siya ng Godhead pero hindi yung Godhead ang namatay. Ang namatay po yung persona na member ng Godhead. Ano yung Next persona? Ano yung persona na member ng Godhead? Diyos na persona o tao? Yun po ay parehong kapag po yung persona na member ng Godhead, yung pong pangalawa po ang tinutukoy mo diyan, Diyos at tao po siya. Yung persona na member ng Godhead, nasabi ni Pablo na hindi namamatay. Tanong, bakit sabi mo namatay literally? Samantalang Kasi nga, ang Godhead ay sorry. hindi namamatay. Okay. Kasi nga po, nagkaroon po siya ng katawan at nung espiritu. Naghiwalay po yung katawan at espiritu niya, kaya po may kamatayan. Pero kapag yung Godhead mismo, hindi naman po yung nagkaroon mismo ng katawan yung pong persona, yung ikalawang persona lang, yung nagkaroon ng katawan at espiritu na naghiwalay. Yun. Next question. Saan mababasa na naghiwalay ang katawan at espiritu ni Kristo? Saan mababasa? Okay? Wait lang po, hanapin ko lang po yung verse. Hindi ko pala siya na dito. Time stop.
Time stop, muna. time stop. Oo, time stop muna. Okay. So, hanapin muna ni Brother Hamskire. Okay. So, bati lang tayo dyan sa mga nandiyan sa ating room, no? Notify mo ako, Bro Ruben, kapag ready na si Hamski. Wait lang. Dito po sa sa Lucas 23 46, dito sa Luke chapter 23 verse 46. Father, into your Okay, hands I commit my spirit. Yun po yung sagot ko. Timer, Ah, timer resume. pwede basahin natin para sigurado. Yes, sige brother, dito sa Lucas. Lucas. Wait lang. Brother Ruben, i-resume ko na ba yung time or i-stop pa rin natin? Stop po muna at babasahin po muna natin. Lucas chapter 23 verse 46 po. 23:46. Sabi dito, basahin ko. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. Tanong, pakiresume na po ang oras. Okay. Sige, timer resume. Tanong, kailan naghiwalay ang espiritu at katawan? Nung namatay si Kristo o nung nagkatawang tao si Kristo? Pareho po. Kasi namatay po siya nung nagkatawang tao siya eh. Nung nagkatawang tao na siya, diba? Sa estado ng pagkakatawang tao niya, doon siya namatay. Kaya the moment na namatay siya, doon po naghiwalay yung kanyang espiritu at kaluluwa. So maliwanag na yung maliwanag na yung namatay sa cross, tao at hindi Diyos. Humiwalay yung espiritu eh. Opo, mali po. Ang namatay po doon po sa cross, tunay na tao at tunay na Diyos. Colosas 2:19, nasa kanya yung kalikasan ng pagka-Diyos at pagkatao. Sabi sa Ecclesiastes, ang hayop at ang tao ay parehong mayroong espiritu na humihiwalay pag namamatay. Ngayon, yung namatay sa cross, tao, humiwalay yung espiritu. Ngayon, inamin mo na tao, pero dinugtungan mo na tao at Diyos namatay. Tanong, tututulan mo pa bang sinasabi ni Pablo na ang Diyos ay hindi namamatay? Okay. Hindi ko po tinutulan. Tinututulan yung sinasabi ni Pablo na ang Diyos ay hindi namamatay sapagkat ang tinutukoy nga po dyan ay ang Godhead. Okay? Pero, hindi din po matututulan ng ang Panginoong Hesukristo na tunay na tao at tunay na Diyos namatay. Kaya nga po, God died. Ilan ang namatay sa cross? Ilang persona? Iisang persona lang po yung namatay sa krus. Iisang persona. Si Hesukristo lang po. The second person of the Trinity. Iisa lang. So yung ikalawang persona na Diyos hindi namatay? Yung ikalawang persona na Diyos, namatay nga po, kaya po God died. Kasi naghiwalay nga po yung kanyang katawan at espiritu. Kasasabi mo lang ngayon, brother, na isang persona lang yung namatay, yung tao. Alin po ba ang tama? Hindi po, mali po, brother. Mali po, brother. Iisang persona lang po ang namatay. Kapag po sinabi ating persona, sino? Si Hesukristo. Si Hesukristo po, may dalawang po siyang dalawang kalikasan, divine at saka human. Ayan. Yung person po yung namatay, hindi po yung kanyang kalikasan. Kaya iisa lang po yung person na namatay. Okay. Paano nagsama yung divine at saka yung human? Paano? Nung nagsama po sila po ay nung nagkatawang tao po ang Panginoong Hesukristo, naka-acquire po siya ng bagong kalikasan. Kaya nga po may hypostatic union. Okay? Kaya sabi po sa Colosas 2:9, ang Panginoong Hesukristo ay taglay niya yung fullness of God, no, yung nature of God kahit pa sa katauhang tao. Next question. Hindi mo ba alam na pwede rin magsanib sa atin yung divine at ang human nature? Ay, hindi po nagsasanib. Hindi po naisasanib sa atin yung divinity, no, at saka human. Hindi po sila nagsasanib, hindi po sila confused. Yun po ay magiging heresy na po ng
kung mabasa ko litra por litra na pwede natin tayo mismo makamit Time, time, ang time, 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 time. Okay, time na, Bro Ruben. Okay, sayang. time. Okay, thank you so much, Brother Ruben, sa iyong cross-examination. Ganun talaga kaikli ang 7 minutes, no? So, sa pagkakataong ito, bibigyan naman natin ng 10 minuto ang panig ng Seventh-day Adventist from the Advent Biblical Ministry, Brother Ruben Kilada ng ABM. 10 minutes, your timer starts now. Okay, magandang gabi po at nakita nyo naman na sa simula pa lamang ng ating tanungan ay nangangamuti na ang affirmative. At shoutout nga pala kay Pugi dyan sa, sa ABM kay Dong Moises. Baka mamaya sabihin mo na naman ha na ako nangangamuti. Alam nyo mga kapatid, ang aral na ito ng Katoliko ay ano ito? Ito'y isang aral na direktang nanunuya sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Pablo, ang Diyos ay hindi namamatay. Nung tinanong natin ang ating affirmative, yung tinutukoy daw ay yung Godhead. Tinanong natin, si Kristo ba hindi member ng Godhead? Doon siya nagkaaberya. Hindi niya inasahan ng ganyang tanong. Si Kristo, member ng Godhead. Sa Juan 1:1 at 14, nang pasimula ay ang berbo. At ang berbo ay kasama ng Diyos. Ibig sabihin, si Kristo at ang Ama magkasama, pareho silang Diyos. At ang Diyos ay espiritu, walang laman at walang buto. Ayon sa Juan 4:24. Sa Juan 1:14, and the Word was made flesh. Yun. Nung nagkatawang tao si Kristo, hindi na siya espiritu, kundi laman at buto. 100% tao, tunay na tao. Anong sabi ni Kristo, Juan 8:40? Ako'y tao na nagsasalita sa inyo ng katotohanan. Lahat ng narinig niya sama, ng mga aralin, inaaral niya. Yun ang kanyang narinig katotohanan. Sabi niya, ako'y tao na nagsasalita sa inyo. Ibig sabihin, si Kristo mismo, sinabi niya na siya ay tao. Pag sinabing tao, may laman at buto. Kaya nga nagkatawang tao eh. Yung aral na sasabihin si Kristo ay Diyos, Espiritu walang laman at walang buto. Si Kristo ay tao, may laman at may buto. Ano yan? Panlilin lang yan mga kapatid. Panlilin lang. Yung palilitawin na si Kristo ay tao at Diyos. Tapos namatay sa krus yung tao ay yung Diyos. Hayagang pagtuyayan sa kapangyarihan ng Diyos. Ano sabi ni Pablo? God is a consuming fire. Ganon katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Talagang apoy siya na mamumugnaw. Ngayon, para hindi mamatay ang mga tao, ang Diyos ay nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nakisama sa atin para patunayan sa atin na kayang sundin ng tao ang kautusan. Nung sinusunod ni Kristo ang kautusan, doon na nagsanib ang divinity and humanity. At pwedeng mangyari sa atin yan mga kapatid. Kung susundin natin ng buong buo ang 10 utos at iba pang kautusan, magsasanib sa atin o mamanahin natin o makakamtan natin ang divinity na gaya ng nakamtan ni Kristo. Yun. Maliwanag yan, may showdown sana kanina. Naubos lang yung oras. Eh mababasa tayo dyan. Kapatid, hindi mo na natin lalabas yung talata. Pang ano natin to eh. Pang showdown natin. Sunod. Nung namatay si Kristo sa krus, ano yung humiwalay sa kanya? Kaluluwa o espiritu?
hininga ng buhay, espiritu. Dahil yung hininga ng buhay na inilagay ng Diyos sa tao, yun ang dalawang component, katawang lupa at espiritu o hininga ng buhay na galing sa Diyos, ay ang tao naging kaluluwang buhay. Yun ang maliwanag. Mali yung aral na yung kaluluwa humihiwalay sa tao. Hindi po. Tayo mismo yung kaluluwa. Si Kristo nung nagkatawang tao, hinubad ang pagka-Diyos. Oh, tao talaga siya. Tinatawag siya na kaluluwang buhay. Yun. Meron siyang katawang lupa at hininga ng buhay galing sa Diyos. Nung namatay si Kristo, humiwalay yung hininga ng buhay. Maliwanag na si Kristo namatay bilang tao. Hindi siya namatay bilang Diyos. Dahil ang Diyos hindi namamatay. Yun ang matibay na aral. Ang Diyos ay hindi namamatay. Kaya namatay si Kristo dahil nagkatawang tao siya. Kinuha niya ang katulad sa atin, katawang lupa. Namamatay ang tao. Si Kristo ay nagkatawang tao, namatay siya sa krus. Maling sabihin na si Kristo ay Diyos na namatay sa krus. Panlilin lang yan. Aral ng diablo yan na dinadala ng ating negative. Kita nyo naman mga kapatid sa tanungan na windang. Sabi ni Ali Javier, na windang. Hindi tatayo yung ganyang aral, maling aral yan eh. Kontra yan sa talagang doktrina ng Diyos na hindi namamatay ang Diyos. Nung si Kristo ay pumasok sa sanlibutan, ipinaghanda siya ng katawan ayon sa Hebreo 10:5. Ibig sabihin, hindi siya pumasok dito na Diyos. Nagkatawang tao siya. Pinanganak ni Maria. Ibig sabihin, si Kristo lumaki bilang tao. Tinuruan ni Maria. Pinanganak siya sa ilalim ng kautusan. Ayon sa Galatia. Lahat ng kautusan itinuro sa kanya. Sinunod niya ang 10 utos ayon sa Salmo 40 talatang 8. Sinunod niya. Noong bata pa si Kristo, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa mabautismuhan, wala siyang ginawang miracles. Wala siyang ginawang wonders and miracles. Noong nabautismuhan siya, yun, lumukob sa kanya ang banal na espiritu. Kaya matapos siyang mabautismuhan, doon na siya gumagawa ng wonders and miracles. Ibig sabihin, si Kristo yung authority. Ang Holy Spirit ang gumagawa ng wonders and miracles. Kaya maliwanag mga kapatid na si Kristo namuhay bilang tao at namatay sa krus bilang tao. Time na po? 2 minutes. Last 2 minutes. Meron pa. Kaya't maliwanag itong sinasabi, mga kapatid. Ulitin natin. Ang Diyos ay espiritu. Juan 4:24. Walang laman at walang buto. Si Kristo na dati kasama ng Diyos at siya rin ay Diyos. Talatang 14, sa Juan 1:14. And the Word was made flesh. Maliwanag yan. Si Kristo ay nagkatawang tao, naging laman. Mula sa pagiging espiritu, naging laman. Pag sinabing naging laman, hindi na siya espiritu, kundi meron na siyang laman at buto at dugo. 100% tao. Yan ang maliwanag. Kaya kontrahin niyo yung aral na yan. Pag kinontra niyo yung aral na yan, ibig sabihin,
Maling ebanghelyo na ang dala nyo niyan. Sabihin ba naman ang Diyos namatay literal? Talagang pinagdiinan pa literal na namatay ang Diyos. Kinontra yung salita ni Pablo. Yung salita ng Diyos na ang Diyos ay hindi namamatay, pinatungan ng salitang namatay ang Diyos literally. Diba nakakatakot yung ganyang aral? Aral ng ano yan eh. Aral ng Diablo yung ganyan. God died literally on the cross. Tapos idradrive tayo na si Kristo yun. Diyos si Kristo dati. Di ba panlilin lang? Kahit anong gawin Time. panlilin lang yan. Time. Okay, thank you so much, Brother Ruben Ankilada ng Seventh-day Adventist. So, pagkakataon naman ngayon ni Brother Hamsky na magtanong sa ating negative side. Brother Hamsky, are you ready? 7 minutes na cross-examination? Yes, brother. 1 Peter Okay. 3:15. Yan. Ito yung unang tanong ko kay Brother Ruben, no? Brother Ruben, nais ko lang linawin mo. Kailan ba, nung naging tao na si Kristo, nung tapos na yung incarnation, kailan ba siya naging Diyos? Nung umakyat siya sa langit, Nung umakyat siya sa langit. So, ibig sabihin, nung nasa lupa pa siya, hindi siya Diyos. nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao, kaya 100% tao. Pero 100% yung Diyos. Kasi Diyos na nagkatawang tao eh. Hinubad na nga eh. Okay. So, Hinubad no, ang pagka-Diyos. okay, sige. Ibig mong sabihin, nung hinubad, nawala yung pagka-Diyos niya. Iniwan niya Saan ang niya kanyang iniwan? pagka-Diyos sa langit. Sa langit niya iniwan. So, ibig sabihin, iniwan niya sa langit yung kanyang pagka-Diyos. Nung nasa lupa siya, hindi na siya Diyos. Tama. Tao. Tao siya. Tunay na Okay. tao. Dito sa Mateo 2:11, bakit siya sinamba? Nung sanggol pa lang siya kung hindi siya Diyos. May tao bang sinasamba? Noon pa mapagsamba ng mga tao. Kahit sa lumang tipan, sumasamba sila sa tao. Okay. So, ibig sabihin, yung sinamba nila, tao, hindi Diyos. Nagkasala Yes. sila ng idolatry. Tao. Nagkatawang tao nga, baby. Pinanganak. So, nagkasala sila ng idolatry kasi sumamba sila sa hindi Diyos eh. Walang mababasa na nagkasala. Dahil sumasamba naman talaga sila sa tao. Pag sinabing pagsamba, kahit sa hari, sumasamba ang mga tao sa hari. Pag nakita nilang mabuti yung hari. Okay? Ikalawang tanong next na tanong ko dun kay San Pablo, yung sinabi niya sa Colosas 2:9, na kay Kristo ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Yun ba nangangahulugan na wala sa kanya yung pagka-Diyos? Yung kapuspusan, ibig sabihin, nung nabautismo siya, sumanib yung kapuspusan. Mm-mm. Nung nabautismo, sabi ng Ama, ito ang sinisinta kong anak, yung Holy Spirit sumanib sa kanya. Yung Holy Spirit. Sumanib. Okay. So yung Holy Spirit yung kapuspusan doon. Yes, kasama yun sa kapuspusan. Saan natin mababasa sa Biblia ng Holy Spirit kasama sa kapuspusan? Yun nga, nung binautismo siya, sumanib Meron sa bang kanya. Hindi, ang tanong ko brother, saan nating mababasa na yung Holy Spirit kasama sa kapuspusan? Yun yung gusto kong mabasa. Nung nabautismo si Kristo, na ano siya, pinahiran, anointed. Pinahiran pero hindi sumanib sa kanya. Kasama na yun. Saan mababasa na kapag pinahiran sumanib? May Sumanib talata yun. ka ba brother? May talata Parang ka ba brother? Meron o wala? Categorical. Meron. Saan mababasa? Pakibasa nga po brother. Mamaya hanapin natin. Ito example. Si Samson, pag sumasanib sa kanyang spirit, nagiging powerful siya. Sumasanib ang spirit. Sige, iwan muna natin yan. Okay. Ang susunod na tanong ko sa'yo, nung pinatay, sabi ni Pablo, pinatay ninyo ang may likha ng buhay. Yung may likha ba ng buhay, tao ba yon? Si Kristo na nagkatawang tao, siya yung may likha ng buhay. Oo. Nung nakalikha siya ng buhay, ano siya? Tao siya o Diyos? Nung Diyos siya, Okay. siya yung lumikha ng buhay, kaya nga nilalang tayo eh. Siya yung lumalang sa atin sa Genesis 1:26. Okay. Next question. So yung pinatay, yun yung lumikha ng buhay.
Yes. Dahil nagkatawang tao, napatay. Pero kung hindi siya nagkatawang tao, yung lumikha ng buhay, hindi mapapatay. Ganun lang Okay. yun. So, yung lumikha ng buhay, nagkatawang tao kaya napatay. Tama ba? Yes. Okay. Literal yon. Literal na namatay na tao. Okay. Dahil Literal na nagkatawang namatay na tao, pero siya yung lumikha ng buhay. Yes, nung hindi pa siya nagkakatawang tao. Genesis O, at ang, 1:26. okay. At ang Diyos, lumikha ng buhay. Tama, di ba? Yes, Genesis 1:26. Na siyang pinatay ng mga tao. Nung nagkatawang tao. Okay. So, ibig sabihin ngayon, meron kang dalawang Kristo dito. Isang Kristo na nagkatawang na tao, isang Kristo na Diyos. Tama ba? Isang Kristo na nagkatawang tao, yun ang pinatutunayan ko. Yun ang namatay, yung nagkatawang tao. Oo. Pero sabi mo kanina may lumikha, 'di ba? Mayroong hindi, yung tao may lumikha ng buhay. So ibig sabihin para sa iyo may dalawang Kristo, isang lumikha ng buhay na Diyos at isang tao na pinatay. Iisang Kristo yun. Iisang Kristo 'yon. Nagkatawang Okay. tao. Okay. So ibig sabihin brother, iisang Kristo yung Diyos na lumikha ng buhay at saka yung tao na pinatay. Tama ba? Yes, iisang Kristo na Diyos na lumikha sa atin sa Genesis 1:26. Ngayon, nung nagkatawang tao siya, doon siya napatay. Dahil ang Diyos hindi namamatay. Namatay siya dahil nagkatawang tao. Yan maliwanag. So ibig sabihin ngayon, iisang Kristo na Diyos na likha ng buhay at saka katawang tao na pinatay, literal siyang pinatay. Tama di ba? Bilang tao. Literal. Oo. Okay. So ibig sabihin ngayon, hindi naghihiwalay yung Diyos na Kristo at saka yung taong Kristo nung pinatay siya. Nagkatawang tao, hinubad ang pagka-Diyos. Okay. So ibig sabihin, iisang Kristo pa rin yun. Iisang persona lang, iisang Kristo. Nagkatawang tao. Oo, pero iisang Kristo. Yun yung tanong ko, brother eh. Yes. Okay, iisang Kristo na matay at siya din yung lumikha ng buhay. So ibig sabihin ngayon, sang-ayon ka dito sa sinasabi dito sa adventist.org na nagsuffer yung divinity. Sang-ayon ka o tutol ka? Yun pala yung tanong ko, sorry. Sagot. Mm-mm. Ang nagsuffer dyan, yung nalungkot, yung Ama, Diyos Ama. At sabi dito sa sunod na kasulatan, ang Diyos Ama pumunta doon kay Kristo sa krus, doon sa Kalbaryo. Kaya nga nagdilim, dumilim ang paligid. Hindi niya matiis yung anak na... Time na ba? Sayang. Okay. Time na. Thank Okay, thank you so much. Mabilis lang talaga ang 7 minutes nga pala. Meron tayong 24 live viewers sa ating YouTube channel. Ayan. So, maraming salamat sa inyong panonood at pagtangkilik ng Debaters Convention at babatiin po namin kayo isa-isa. During the break, no, ngayon, no, bago sila mag-rebuttal, babatiin na natin kayo, no. Good evening kay Odysseus Cablao. Lufet talaga, sabi niya, Lufet, no, letter F. Lufet. Okay. So, sabi ni Harry Quinn, nice answer. Ewan ko kung ano to. Si Erin, sabi ni Erin, God bless po, Brother Hamski. Hello, Sister MJ. Ha, ha, ha. Okay. So, nandiyan si Sister MJ, tumang, binabati natin si Sister MJ. Sabi ni Harry Quinn, maguguluhan yan. Ha, 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 ha. Yan. So, sabi ni Shanley Asidilio, nakaabot din. Good evening sa lahat. God bless to all CFD at Catholic apologists and lalo na kay Brother Hamski. Ayan. Binabati natin si Shanley Asidilio. Si Richmond Lim, sabi ni Richmond Lim, klaro talaga si Bro Hamski magpaliwanag, parang Dominicano. Ha ha ha. Okay. So pa-shout out daw po. Ayan, shout out MJ Tumang, mamaya pabati kayo kay Brother Hamski. Si Odysseus Cablao, sabi ni Odysseus nangangaral pa sa bilangguan. Hehehe. Okay, so sabi ni Edmond, ha ha ha, pwede pala tayo maging Diyos. Okay. Sabi naman ni Kapedro, ito si Kapedro, hindi pumasok na Diyos, tao lang. Ha ha ha. Okay, so sino pa ba yung hindi ko nababasa dito na pangalan?
Si Aaron Girly, sabi ni Aaron, bumuhay ng patay, hindi Diyos. Okay. Sabi ni Melan na Giwe ba to? Giwe na lang, sige, bahala kayo dyan. Sabi dyan, haha, Diyos na. Okay. Sino pa yung di natin nababati? Ayan, so, yung mga nabasa ko na mga pangalan, sila lang din nag-uusap dito. So meron tayong 25 live viewers and mamaya paramihan tayo ng hashtag na Debaters Convention dyan sa ating comment box at gaya ng aking pangako sa inyo during the pre-debate, no, ay mamimigay tayo ng maswerte ng mug at saka ng t-shirt ng Debaters Convention sa mananalo mamaya sa ating raffle draw before yung conclusion nilang dalawa. Okay? So, mamaya ako babasahin yung ibang comments. Back to our debate, no? Rebuttal na ito, gibaan portion. Brother Hamskiri ang mauna ng Roman Catholic Church. Your 10 minutes. Timer starts now. Okay, maraming salamat po sa lahat, lalo na sa ating moderator na talagang napakabait at si Brother Ruben. Actually, brothers, wala na sana ako ditong gigibain eh. Bakit wala po tayong gigibain? Kasi wala naman po siyang naitayo. No? Actually, ang ating pong proposition, matutunayan ko sa affirmative, God died literally. Kaya ang dapat niyang patunayan, God died figuratively. Yun dapat niyang patunayan. Dapat kasi inaaral po natin yung proposisyon bago po tayo sumasalang sa debate. Kaya wala po akong siguro, let's say yung quote and quote gigibain sa kanyang tindig kasi wala naman po siyang naitayo sa kanyang tindig. Kaya siguro mamaya may magtatayo na siya sa kanyang tindig, di ba? Ngayon po, hindi po tayo nawiwindang sa mga tanungan lalo kapag hindi naunawaan yung ating stand. Kailangan pong maunawaan kasi yung stand natin para yung naibabato sa atin ay hindi aakalaing iyon daw ang gumigiba at namuwiwindang sa atin. Mali po yun. Ngayon, dito po sa sulat ni Ellen G. White, no? Dito pala sa sa Seventh-day Adventist Bible Commentary, ayan, so linista na natin dito sa volume 7 page 907. Ang sabi po dito, in him. Sino yung him dito? Hindi po yung ama yun. Hindi po yung ama yun na nalungkot. Si Jesus Christ po to, sabi niya. Quoting Colossians 2:9. In him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Men daw, sino? Ako, ikaw. Tayong lahat ng mga tao dito need to understand. Kailangan mong maunawaan din to, brother, no? That deity, sabi dito, deity, ano ba yung deity? Diyos. No? Suffered, no? Deity, di ba? Theos. No? And sunk under the agonies of Calvary. Grabe yung sinabi dito. The deity suffered, naghirap, no? At sunk. Siguro ang ibig sabihin ng sunk dito, namatay, di ba? Sunk, no? Kasi bumagsak, no? Nawala, no? Under the agonies of Calvary. Yet Jesus Christ, whom God, sabi dito God gave for the ransom of the world, purchased the church with his own blood. The majesty of heaven was made to suffer at the hands of religious zealots who claimed to be most enlightened people upon the face of the earth. Yung deity pala nag-suffer. Ibig sabihin, yung deity din namatay kasi action yung suffer, action din yung pagkamatay. Kaya nga siya nag-sunk. Okay? Ngayon po, ang ikinawindang ko siguro ay yung parang implied na pag-amin niya na parang may dalawang Kristo o parang sabihin natin na hindi pala Diyos yung pumasok dito, saka na lang pala siya naging Diyos. Kasi hinubad nga naman daw yung pagka-Diyos dun sa langit. Tapos siguro binalikan sa langit, ganon. Ay, teka muna, babalikan ko muna kasi patay na ako balikan ko kayo, parang ganon siguro, no? Hindi po ganon kasi pagkasilang pa lang po sa ating Panginoong Jesucristo, sinamba na po siya ng mga mago. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, Diyos lamang ang iyong sasambahin. Diyos lamang ang iyong paglilingkuran. Di sana sinabi doon, at pinarusahan ng Diyos ang mga mago sapagkat sila ay nagkasala ng idolatry. Hindi. No, nagpatira pa nga sila Nagpatira pa sila, sumamba sila, iniligtas pa sila ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos sa panaginip nila, wag na kayong babalik kay Paraon. Hindi sila nagkasala kasi sinamba nila, Diyos kasi yung sinamba nila no? At saka bago mamatay ang Panginoong Jesucristo, anong tawag sa kanya ni Tomas? Sabi ni Thompson,
Panginoon ko at Diyos ko, sabi niya kay Ventilasyon, di ba? Kaya nga, di ba, malinaw na kahit nandito ang Panginoon Jesucristo, Diyos siya. Kaya nga ang term diyan ni term diyan ng mga apostol at ng mga manunulat ng Biblia, pinatay ninyo, no? At inyong pinatay, no? Sino? Ang lumikha ng buhay. Aminado naman po ang ating kausap na siya ay ang Diyos. Ang lumikha ng buhay, ang Diyos pinatay, no? Bilang tao lang daw. O, sige. Ganito kasi yan eh. Ang aral ng Iglesia Katolika, God died, no? Literally, dugtungan kaya natin ngayon, in His human nature. Wala tayong tutol din naman daw pinatay si Kristo as tao. Pero ang sabi natin, nung pinatay si Kristo, siya mismo ang pinatay. Yung persona ang namatay. At yung persona na iyon, tunay na tao, tunay na Diyos. Bakit tunay na Diyos? Nasa kanya yung kalikasan, yung nature ng Diyos. Kolosas 1:19, Kolosas 2:9. Tapos sasabihin na iwan. Hinubad kasi. Mali po. Bakit po? Sabi din po sa Kolosas, basahin natin, 1:17, naiwan nga ba? Nung hinubad ng Panginoong Jesucristo, yung dapat niyang hubarin, siguro, originally, sige, lagyan natin ng salitang siguro, kasama siguro doon yung kanyang pagka-Diyos. Pero hindi natuloy eh. Bakit? Hindi natuloy kasi yung Ama, pinanatili niya. Minarapat niyang manatili kay Kristo. Ganito mababasa po natin dito sa unang Kolosas 19. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, hindi pala nahubad. Brother, no? Sa kausap natin, hindi pala nahubad, hindi pala naiwan sa langit. Taglay niya pa rin. Bakit? Minarapat ng Diyos na ang kanyang buong kalikasan manatili sa anak. Ano yung kanyang hinubad? Yun po yung kanyang kaluwalhatian. Kaya nga nung nanalangin si Kristo dun sa Ama, sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ang anak ay luwalhatiin ka rin. No? Pagkaloob mo sa akin ang kaluwalhati, ang taglay ko. Bakit ipagkakaloob? Kasi nahubad niya eh. Wala sa kanya eh. Pero yung pagka-Diyos, nasa kanya. Kasi ayon sa Kolosas, pinanatili, narapat ng Diyos na manatili sa kanya. Ano pa ba yung kasama ng hinubad ni Kristo dun sa langit? No. Kasi kasama yung kaluwalhatian, kaya nga siya nag-anyong alipin, nawala sa kanya yung kaluwalhatian, nag-anyo siyang alipin. Ano pa? Yung power. Kaya nga sabi sa Mateo 18:18, ipinagkaloob na sa akin ang kapangyarihan. Bakit ipinagkaloob? Wala sa kanya eh, kaya pinagkaloob na sa langit at lupa, yung authority. Pero yung kanyang pagka-Diyos, nasa kanya yun. Bakit? Kasi sabi sa Biblia, sapagkat minarapat ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili sa anak. Bakit minarapat na manatili? Originally, huhubarin din niya sana eh, pero hindi. Kaya nga nung pagkapanganak pa lang sa Panginoong Jesucristo, sinamba na siya ng mga mago. At hindi sila nagkasala. No, bakit? Hindi sila nagkasala ng idolatry kasi sa Biblia, ang tao nagiging Diyos-Diyosan din eh pag sinamba mo. Pwede kong basahin yan, di ba? Ang tao sa Biblia, nagiging Diyos-Diyosan yan pag sinamba mo. Pero nung sinamba ng mga mago, si Jesus Christ, hindi sila nagkasala. Kaya pa nga, iniligtas sila ng Diyos. Kaya yung namatay dun sa cross, tunay na Diyos, tunay na tao. Anong ibig sabihin nung namatay sa cross? Syempre, naghiwalay yung kanyang katawan at yung kanyang espiritu. Literal na namatay ang Panginoong Jesucristo. Kung hindi literal, sino yung ibinaba? No? Para hindi maabutan ng Passover, sino yung inilibing? Diba? Sino yung binalutan nila ng tela? Sino yon? Ang Panginoong Jesucristo yon. Namatay ba yon? Namatay yon. Diyos ba yon? Diyos yon. Sabi ni Tomas sa kanya, bago siya mamatay, Panginoon ko at Diyos ko eh. Panginoon na, Diyos pa. Hindi ibig sabihin, Panginoon, tao ka dito kasi naiwan mo yung pagka-Diyos mo sa langit. Hindi ganon. Wala tayong mababasa ng ganon. No, hindi din totoo yung kapuspusan daw, yung Espiritu Santo, no? Magkaiba po 'yon. Ibig sabihin ba nung yung Espiritu Santo nung tawag dito, nung bumaba sa mga hininga ni Kristo yung Espiritu Santo sa mga apostol, lumabas na yung kapuspusan sa kanya, wala na yung kapuspusan ulit sa kanya. So may naiwan doon sa langit, meron pa yung binigay sa mga apostol, wala nang natira sa kanya. Diba? Wala tayong mabasa kasi walang mahanap ang ating kaibigan. Hinahanapan natin siya ng talata, wala siyang mabasa. Kung papansinin po natin sa atin pong buong tindig, I would like to apologize kasi kanina nahinanap ko pa, hindi ko kasi nalista agad, hindi naman po tayo ganun kakabisa sa lahat-lahat.
Isa pa lang po yung ginagamit kong talata sa aking buong tindig, to be honest. Yun po ay yung talata kung saan sinabi sa atin na pinatay ninyo ang lumikha ng buhay. Agree po ang ating kausap na ang lumikha ng buhay ay ang Diyos. No? Pero wag siyang mako-confuse, no? Wag siyang mako-confuse na yung namatay yung Godhead. Hindi po namamatay yung Godhead kasi it's the nature mismo eh. Hindi po namamatay yung Godhead. Bakit? Wala namang katawan at espiritu na maghiwalay sa Godhead eh. Ang may katawan at espiritu na maghiwalay, ayon sa Lucas 22, ay ang ikalawang persona. Tunay na Diyos yan. 1:1 to hanggang 3, naging tao siya sa 14, and then anak abugtong na Diyos sa 18, no, sa mga oldest manuscripts, no? And then Diyos din siya sabi ni Pedro, Diyos din siya sabi ni Pablo, Diyos siya sabi ni Tomas, no? Malinaw, 'di ba? Diyos talaga siya. Oh, maging yung demonyo sinabihan niyang 'di ba? Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, Diyos talaga ang Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinabi doon sa demonyo, uy, wag mo akong tinutukso ha, madali ako matukso ngayon, tao ako, iniwan ko yung pagka-Diyos ko sa langit. Hindi niya sinabing gano'n. Wala noon. Hindi niya sinabing gano'n, no? Hindi niya po sinabing gano'n. Kaya nga nung namatay siya, tunay na Diyos siya eh. No? Pero hindi ibig sabihin nun, nawala. Time na ba, brother? Time na? Time. Okay, thank you very much. Thank you. Maraming salamat, Brother Hamsky Ray. Okay, maraming salamat, Brother Hamsky Ray ng Roman Catholic Church. And now, pupunta tayo dito sa ating cross-examination. Brother Ruben, your 7 minutes. Timer starts now. Yes, unang tanong, Brother Ray. Kababanggit mo lang ngayon, sabi mo, huwag tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Sinong Diyos ang tinutukoy doon? Ang Ama o ang Anak? Ang anak, ang persona ng anak po. Saan mababasa na ang anak ang tinutukoy doon? Doon po mismo sa konteksto ng talata kasi siya naman po ang tinutukso doon ni Satanas. Okay. Sabi doon sa mga naunang talata, di ba nasusulat na ingatan ka ng iyong mga anghel? Magpapadala ang Diyos Ama ng mga anghel para ingatan ka, huwag kang matisod. Sino ang tinutukoy dyan? Ang Ama o ang Anak? Sorry po, sino po ang tinutukoy? Tinutukoy po na yung aalagaan o yung magpapadala ng anghel? Papadala ng anghel. Kapag yung magpapadala ng anghel, yung Ama po. So maliwanag na ang topic nila na huwag tutuksuin ang Ama. Tama po ba? Hindi po. Siya po yung tinutukso eh. Yung Ama yung magpapadala ng anghel. Si Kristo naman yung tinutukso. Napapadalahan ng anghel. Bakit sabi ni Kristo doon, huwag sawayin ka nawa ng Panginoon? Sino yung Panginoon na tinutukoy na sasaway? Siya din po. Bakit hindi niya sinabing sinasaway kita? Ganun kasi yung pananalita po ni Kristo eh. Ganun kung papansin niyo po yung mga pananalita ng Panginoong Jesucristo, hindi niya binabanggit na yung direkta minsan. Like, ang anak ng tao ay makikita ninyo sa alapaap. Imbes na sabihin niya, ako ay makikita ninyo sa alapaap. Di ba? Ganyan po yung pananalita ng Panginoong Jesucristo eh. Naka third person o kaya naka second person. Sunod na tanong. Next. Nung maulit ang pananalitang yan sa Jude 9, sawayin ka nawa ng Panginoon. Sinong Panginoon ang tinutukoy? Ang Ama ang Panginoong Jesucristo po yan. Pwede din po ang Ama, pwede din po ang Espiritu Santo. No? Depende na po sa pagkaunawa natin dun sa Panginoon dyan. Kasi, they dwell sa isa't isa eh. May perichoresis eh. So, hindi ka sigurado kung sinong tinutukoy doon? Hindi, sigurado po ako. Kahit nga po isang persona yung babanggitin ko dyan, kasama na din yung lahat dyan. Pwedeng ganun din eh. Sa amin. Okay, balik tayo. Ito. Sa Pilipos 2:7, kundi bagkos sinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Tututulan mo ba ito na hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos ayon sa Pilipos 2:6-7? Ay, hindi po. Hindi ko tinutulan kasi wala din tinutukoy dyan na hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Yung hinubad po niya dyan, yung kaluwalhatian. Kaya ang kaluwalhatian, ang kanyang antithesis ay ang pagkaalipin. Okay. Premise.
sabi dito, na siya, bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay ang nararapat na panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya ito. Tanong, tututulan mo pa ba ito na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya nag-anyong alipin? Hindi po, kasi ang hinubad po niya dyan is yung kanyang kaluwalhatian na pagkapantay sa Diyos at yung otoridad na pagkapantay sa Diyos. Kaya nga hiningi niya ulit yun eh. Ama, ipagkaloob mo na sa akin ang kaluwalhatiang taglay ko. Sa piling mo bago likhain ang daigdig at saka yung ipinagkaloob na sa akin ang otoridad sa langit at lupa. Yun po yung kapantay niya dyan na hinubad niya. Hindi kasama yung pagka-Diyos kasi pinanatili yung pagka-Diyos. Sunod na tanong, Next question. may mababasa ba sa Pilipos 2:6 at 7 na ang hinubad ay ang kanyang kaluwalhatian? May mababasa o wala? Categorical. Meron po. Meron po in context. Meron po in context, no? 'Di ba? Kasi sabi nga doon, yung kanyang antithesis, hinubad niya at nag-anyong alipin. Kapag alipin ka, hindi ka maluwalhati. Kaya kailangan kapag naangat ka na, doon ka luluwalhatiin. Ganun yun eh. Alipin, kaluwalhatian. Kaluwalhatian, karangyaan. Yun po yung ibig sabihin nun. Alipin, otoridad. Kaya yun po yung ibig sabihin nun. Hindi po yung pagka-Diyos, yung hinubad niya. Pinanatili Next yun eh. question. Sunod na tanong, ano ang mababasa sa Pilipos 2:6 at 7 na litra por litra? Hinubad ang anyong pagka-Diyos o hinubad ang kaluwalhatian? Alin doon? Wala pong mababasa doon kasi wala pong mababasa na hinubad yung anyong pagka-Diyos. Wala po dyan yung letra por letra, kung letra por letra. Dalawa sila, wala. Okay. Ulitin ko. Sabi dito, bagamat sabi dito na hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito. Ano ang hinubad? Yung pagkapantay sa Diyos o yung kaluwalhatian? Yung pagkapantay nga po sa Diyos, sa uri ng kaluwalhatian at otoridad, kaya nga hiningi niya ulit eh. Hindi niya hihingiin yon kung meron sa kanya yon. Pero yung pagka-Diyos, never niyang hiningi yon. Magbigay din po kayo ng talata mamaya na hiningi niya yung pagka-Diyos. Ibalik niyo na po yung pagka-Diyos ko, Ama. Wala. Okay, sunod na tanong. Ano yung naging laman? And the word was made flesh. Yung salita. Yung word po, sabi niyo po, di ba? And the word was made flesh. Yung salita. Yung Diyos. Yung Diyos naging laman. Tama po ba? Tama po. Yung dati na espiritu na walang laman at buto, ngayon meron ng laman at buto. Tama Tama? po. Tama po. Ngayon, ano yung namatay sa cross? Si Kristo na may laman at buto o si Kristo na espiritu na walang laman at buto? Yung namatay po sa cross, si Kristo po na may laman at buto at meron ding espiritu na humiwalay sa kanya. Yung espiritu na tinutukoy mo na humiwalay kay Kristo, Diyos ba yun? Opo, Diyos yun. Okay. Sunod na tanong. Ang tao pag namatay, may humihiwalay din na espiritu, Diyos ba yun? Hindi po. Kapag yung tao po i-exclude muna natin si Hesus Kristo. Hindi po. Kasi ibig mo atang sabihin, pag sa Diyos lang applicable yun eh. No? Applicable po yun sa namamatay na tao. Naghihiwalay. Kapag po naghiwalay na yung katawan at espiritu mo, kamatayan yun. Time na, Bro Hamski. Okay, so dyan po nagtatapos ang first course examination sa ating second round, no? At para lalo pang uminit ng ating debate, sa mga viewers natin, standby lang. At ito na ang rebuttal ni Brother Ruben Kilada ng Seventh-day Adventist Advent Biblical Ministry. Your 10 minutes timer starts now. Okay, thank you. Sabi kanina ng ating negative, ay ating affirmative sa kanyang pahayag kanina, wala na tayong, di ba? Natural sasabihin yun at palaging sinasabi yan ng mga nagdidebate. Pero sa tanungan pa lang, kanina sa unang tanungan pa lang, taob na, bagsak na, at gibang-giba na yung kanyang posisyon na ang Diyos ay namatay. Ngayon, itong huli lang, karirinig nyo, yun bang espiritu na humiwalay kay Kristo, Diyos ba yun?
Diyos. Ang tao pag namatay may humihiwalay din na espiritu, Diyos ba? Doon na nawindang. Kaya pag nabutasan ang isang aral, wala na yan. Parang ano yan, balon na puno ng tubig. Ano na yan? Tuloy-tuloy ng pagsingaw niyan. Hindi na yan matatapalan pa ng iba pang kasinungalingan. Ang totoo niyan mga kapatid, ang tao, pag namamatay, may humihiwalay na espiritu, bumabalik sa Diyos ayon sa Ecclesiastes. Nangyayari yan sa hayop at sa tao. Si Kristo nang namatay, humiwalay yung espiritu. Anong sabi ni Haring Solomon? Sa mga butas ng aking ilong, ang espiritu ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang tinutukoy doon na espiritu, hininga ng buhay na galing sa Diyos. Yun. Ang tao, nung nilalang mula sa alabok, hininga ng buhay, naging kaluluwang buhay. Genesis 2:7. Pag namatay ang tao, yung hininga ng buhay na yung babalik yun sa Diyos, tinatawag din yan ng espiritu. Mali yung aral na humiwalay kay Kristo yung Diyos. Anong klaseng Diyos yun na madali lang pala humiwalay pag namatay? Kung ang Diyos na kay Kristo mismo, hindi siya mamamatay. Hindi namamatay ang Diyos eh. Namatay siya. Ibig sabihin yung namatay, yung totoong tao. Ito yung yung kanina. Yung Pilipos 2:6 sa Mesite. Sabi, na siya bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yan. Pag sinabing hinubad, ang konteksto diyan yung pagka-Diyos yun ang pinag-uusapan sa 6. Ngayong papalitan, pandarayan na naman yan. Yung kaluwalhatian daw yung hinubad. Nahuhubad ba yung kaluwalhatian? Parang ano yan Parang yung artista, yung sikat na sikat ka, yun ang kaluwalhatian dyan. Mahuhubad ba yun? Mahuhubad pag naging masama ka. Hindi ka na maluwalhati sa paningin ng mga tao. Pero si Kristo, naging maluwalhati siya sa paningin ng mga tao dahil mabuti siya. Ay maliwanag na hindi Diyos, ay hindi kaluwalhatian ng hinubad dyan, kundi yung pagka-Diyos mismo. Naganyong ang alipin Tapos, naging laman. Ito yung tanong na hindi niya hindi niya masagot-sagot Ang Diyos, nagkatawang tao, naging laman, namuhay sa gitna natin sa Juan 1:1 hanggang 14. Nung hindi pa nagkakatawang tao si Kristo, siya yung lumalang ng buhay. Genesis 1:26. Siya yung lumalang sa atin. Ngayon nagkatawang tao siya, namatay siya sa krus. Yung pa rin ang tinutukoy ni Pablo. Ang pagtukoy ni Pablo na yung nagbibigay buhay, pinatay niyo sa krus. Ano yan, pangkalahatan na. Binabanggit ni Pablo yung kalagayan ni Kristo nung hindi pa siya nagkakatawang tao. Yun. Hindi naman yan mamamali Nung nagkatawang tao na siya, namatay siya. Yan. Tapos ano pa? Ito. Meron tayong talata dito. Sabi dito. 2 Peter 1:4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Kita ng laman, sabi dito. Ibig sabihin, tayo din pala ay pwedeng makabahagi ng kalikasang yun. Yung divine nature, pwede rin. Kanina sa comment may sabi yung Diyos daw bumubuhay yung tao daw bumubuhay ng patay. Si Eliseo, si Elias, si Pablo, bumuhay sila ng patay. Pag bumubuhay ba ng patay, Diyos na? Hindi. Holy Spirit ang gumagawa noon. Holy Spirit. Sumanib sa kanila. In power. Bumubuhay ng patay ang Diyos.
hindi yung tao mismo. Sunod, mga kapatid, ang pinagdidebatihan natin, ang Diyos namatay literally on the cross. Sinong Diyos ang namatay sa cross? Yung Godhead o yung nagkatawang tao? Ano yan eh, dinadrive nila na yung si Kristo na namatay sa cross, Diyos siya, member ng Godhead. Ibig sabihin, yung ibang member ng Godhead, hindi namamatay, si Kristo lang. Ano yan eh, kontra-kontra ng aral na yan, mga kapatid. Ano pang sinasabi dito? Ulitin natin yung ginamit niyang talata. Juan 8:40, datapwat ngayoy pinagsisikapan akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ang binabanggit ng Diyos dito, ang Ama. Nung time na yan, si Kristo nasa kalagayang tao. Sinabi mismo ni Kristo, pinagsisikapan niyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. At pinatotohanan yan ng ibang mga apostol na si Kristo ay namatay bilang tao. Hindi bilang Diyos. Kaya maraming aral ng mga apostol ang babanggain dito ng kanyang maling doktrina na namamatay daw ang Diyos, literally. Kaya umamin na tayo. Aminin na ng ating affirmative na yung namatay sa cross, si Kristo na nagtatawang tao. Ito pa, isa pa. Noong si Kristo ay nagkatawang tao at naging laman, 100% laman yan. Hindi pwedeng maging dalawa. Diyos na persona at tao na persona. Hindi pwede yan. Galatia 5:17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban. Hindi pwedeng dalawa yan. Ang binabanggit dyan, yung nature. Sabi ng Diyos, pinanatili niya, sinikap niya na manatili kay Kristo yung kalikasan ng Diyos Ama, yung karakter ng Diyos Ama. Tayo nga, sabi ni Kristo, dapat matutunan din natin yung karakter ng Diyos Ama eh. Baka sa atin din. Yung karakter ng Ama, i-drive nila na yung Diyos mismo. Pandarayan na naman yan. Kaya nga, nanatili kay Kristo yung karakter ng Ama dahil sinunod niya ng buo ang kautosan ng Diyos Ama. Ayon sa awit 40, talatang 8. Ganun din, pag susundin natin ang kautosan ng Ama, kanyang karakter, mamana natin pag-ibig dahil ang kautosan ay pag-ibig. Yun ang namamana. Hindi yung mamamana natin yung kadyusan. Sabi ni Pablo, ang Diyos ay consuming fire eh. Kailan ba naging consuming fire si Kristo mula nang panganak siya? Hindi po pwede na si Kristo 100% Diyos, 100% tao nung siya ay panganak ni Maria. Magkalaban ng espiritu at laman. Yung nature, yung divinity at humanity, yun ang nakay Kristo. Yung nature, yung kabanalan. Time. Okay, maraming salamat, Brother Ruben, ng kilala ng Seventh-day Adventist, no? And sa nagpapa-schedule ng debate dyan sa PM, paki-replyan lang ako. Okay. Punta na tayo sa 7 minutes na 7 minutes na
Huling pagtatanong ni Brother Habsky kay Ruben. Brother Habsky, if you're ready, your timer starts now. Okay, Brother Ruben, pakiulit, narinig ko kanina sabi mo, ang pinag-uusapan dito ay God died. Kung ang God died ba ay literally. Tama ba po yung sinabi ninyo? Yung topic natin, yun ang pinag-uusapan Okay po. natin. Okay. Agree po ba kayo na ako yung affirmative at kayo yung negative? Yes. Okay. So, ibig sabihin po, dapat yung tindigan ngayon na kung God died ay hindi namatay, yung God died ay hindi literally, dapat God died figuratively, tama? Hindi ganoon. Oh. Ang tinitindigan ko yung kontra sa paksa mo, ang Diyos ay hindi namamatay ayon kay Pablo. Okay. Saan po napunta yung literally ngayon? Dapat tindigan nyo din pala na dapat ang Diyos namatay, hindi literally. Naroon na yun. Ang Diyos ay hindi namamatay, literal. Okay. So, ibig sabihin, hindi siya namamatay literal, namamatay siya, hindi literal. Kasama na yun. Ang Diyos ay kasama na hindi yun. namamatay. Sige, salamat po. Dito po sa Colossus kanina, yung sa sinasabi mo, sabi mo kasi, no, si Kristo nung naging tao siya 100% na laman, no? 100% na laman, 100% na tao, 'yon, di ba? Hindi din po ba siya 100% na Diyos noon? Siyempre, nagkatawang tao na eh. Naging flesh. Paano magiging Diyos? Ang Diyos ay espiritu. Walang Okay, laman so at walang hindi na po siya 100% na Diyos noon. Hindi siya Diyos, hindi siya 100%. 100% tao. Okay, sabi nyo kanina, dun sa ang tinutukoy dun sa Colossus 2:9 ay yung nature. Nature no, osha, no? Ng Ama, yung nature. Ang sabi po doon, doon sa pleroma, yung fullness. Kapag ba fullness, hindi po yun 100%? Yung nature, hindi yung nature o yung kabanalan, yun ang tinutukoy dyan. Okay. Ano po ang Greek ng kabanalan? Sorry. Ano Hindi po yung ko, Greek ng kabanalan? Greek. Ano po sa Griego yung kabanalan? sorry, hindi ko inaral yan. Okay, hindi nyo po inaratan. Okay. Yung Greek naman po ng nature. Okay, ito. Tingnan natin ha. Okay po, yung Greek po ng nature. Okay. Fullness. Pakikat ang time, Mr. Moderator, basahin ko ito. Okay. Post natin yung time as requested. Naka-post na po. Okay, sabi dito, Okay, so fullness generally refers to the totally of divine power. Divine power. Tapos, sa Greek, buti in auto katoikipin to pleroma. Pleroma, noun. Tapos, pleromata, plural. Plenitude, the fullness of divine excellence and powers. Plerum, New Latin, from late Latin, fullness. Okay. Ngayon, ang ibig sabihin, nung si Kristo ay binautismuhan, sumanib sa kanya yung Holy Spirit, at yun ay kinalala ng Diyos Ama, at itinanghal na siya bilang kanyang anak, at siya naliliyahan yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Yun, Next question. Yun ang gumagawa ng wonders. Diyan po sa definition na binasa ninyo, ano yung may divine dyan? Pakiulit nga po yung pahaging may divine. Divine. Yan po, sa binasa yung definition. Pwede po bang ulitin yung part na may divine? Divine. Sabi dito, plenitude, the fullness of divine excellence and powers. Kaya siya nakakagawa ng wonders and miracles. Dahil yung Holy Spirit na sumanib sa kanya
Yun ang gumagawa nun. Okay po. So ibig sabihin po na kay Kristo pala yung fullness of the divine or yung divinity nung naging Yes, tao siya. Tama po. matapos siyang mabautismo. Okay. So ibig sabihin po, edi nung natapos po siyang bautismuhan, ano po bang nauna? Nung bautismuhan siya o nung pinatay na siya? Nauna yung bautismuhan siya. Okay. Ngayon nung pinatay siya, Okay po. So ibig sabihin Okay. po, nung patayin si Kristo, nasa kanya na yung fullness of divine or yung divinity. Kasi tapos na siyang bautismuhan eh. Pinatay siyang nasa kanya yung fullness of divinity. Tama po ba? iniwan na siya. Kaya nga sabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinababayaan? Yung fullness na yon, iniwan na siya, pinabayaan na siya. Iniwan na po siya. Ganun po yung ibig niyo sabihin. So nawala ulit. Kaya nga, kailangan siyang mag-suffer na mag-isa. Iniwan siya ng fullness. Ilang beses po siyang iniwan? Isang beses. Isang beses iniwan. Kailan po? Noong siya'y hinuli. Okay. Pero kanina sabi niyo wala sa kanya eh. Kasi wala na sa kanya yon, tapos bumalik ulit, nakuha niya ulit, tapos iniwan ulit. So ganun po ba yung ibig yung sabihin? So ibig sabihin pawala-wala pala yung pagka-Diyos ni Kristo. Hindi. Hindi ganoon. May switch po. May switch. Parang Hindi. on-off. Sa'yo lang yan. Okay po. Sige po. Yung next question ko po sa inyo is that, ito po. Ito po yung next question ko. Sana yung tinake note ko dito na itatanong ko kay meron po bang, anong ibig sabihin po nung hinubad na sinabi ni Pablo na hinubad? Kasama po ba yung pagka-Diyos doon sa hinubad? Yes, yung mismong pagka-Diyos. Kaya nga naging flesh eh. And the word was made flesh. Yung espiritu na walang laman at buto, hinubad yun. Kaya nga naging flesh na, mayroon ng laman at buto. Next question. Okay, so naging laman at buto na siya, ganon. Yes. Ang next ko pong tanong sa inyo is that yung sinabi nyo kanina na dun sa nature, 'di ba? Yung nature kanina. Yung nature po sabi nyo kabanalan. So ibig sabihin po hindi banal si Kristo nung hinubad niya yung nature na yon. Hindi ganoon. Dahil siya ay tinuruan ayon sa utusan, yung kabanalan, yun, nasanib sa kanya yung divine nature. Dahil siya ay tinuruan ayon sa utusan, at ayon sa Salmo 48, malugod niyang sinusunod ang kautusan ng Diyos Ama. Nasa kanya yung kabanalan. Okay. Ang next question ko po ulit sa inyo, brother, is that nauunawaan niyo po ba yung mga itinitindig niyo ngayon dito sa ating debate? Yes, kaya nga nawiwindang yung Time na. Okay, maraming salamat at yan po nagtatapos sa second part ng ating debate. Pero bago yan, bago yung ating conclusion, bibigyan natin ng pagkakataon yung ating viewers, no? Excited na ba kayo? Babasahin ko yung ating comments. Ang bilis, 32 na po ang ating live viewers sa ating YouTube. No, binabati po natin, umabot tayong 32 live viewers, no? Sabi dito, pa-shout out sa mga Kamigel sa Tarlac, sabi ni Harry Quinn. Sabi ni RJC, shout out ka Pablo. Ay, naku, may naligaw. Oo, sige, binabati ka namin ka Pablo. Okay. Sino pa ba? Dito si Roel Tio. Sabi ni Roel Tio, ito, hindi ko pa nababasa ito. Mahilig siguro kumain ng halo-halo si Ruben. Pinaghalo at minsan pinaghihiwalay. Ha, ha, ha. Sabi ni Gavin Isaac, Ave Maria, Shalom. Sabi naman ni Lino Bernadas, nawindang na si Pastor. Iniwan daw sa langit pagka-Diyos si Kristo, pero sinabi niya kanina, Juan 1:1, tapos ang Diyos nanahan sa atin. Ha, ha, ha. Okay, sabi ni Sundalo ni Kristo, binabati natin galing ni Bro Hams. Sabi naman dito, sino pa yung bagong nanonood dyan?
na hindi pa natin nababati kasi kayo lang naman nag-uusap dito. Si Cesar Montebactol, magulo po isip ni SDA. Galing kasi ng SDA si Felix Manalo, kaya hawig ng aral ang SDA at INC. Okay. Sabi naman dito ni Juan de la Muymoy, Muymoy pala, sorry. Watching late, binabati namin kayo watching late, no? Si Aaron Gurley, sabi niya, sabi kanina iniwan sa langit. Si Junabo, nawala si Brad Ruben, hindi po nawawala, nandito po. Okay. Si Jeromiano, sabi niya, bakit halo-halo si Pastor Ben? SDA, INC, and time. Okay, so diyan po yung mga comment, halos lahat ito ay kabaro ni Brother Hamski, no? Wala pong kinalaman ng moderator diyan sa comment box natin sa ating live, no? Hindi po ako ano diyan. So, ngayon po pagbibigyan natin ng conclusion yung ating mga debaters ng 5 minuto at according to biblical passages, no? Ang nauuna ang siyang nahuhuli at ang nahuhuli ay siyang nauuna. Bibigyan natin ng 5 minuto, Brother Ruben ng Kilada ng Seventh-day Adventist ng ating negative side para sa debating ito. Your 5 minutes starts now. Okay, thank you. Thank you sa mga nag-comment na Katoliko. Ganun talaga, masakit ang katotohanan na mawindang ang inyong debater. Wala namang kontrahan dyan, walang halo-halo dyan. Yun lang, nagulat kayo sa doktrina na nagpapamali o doktrina nyo na hayagang tumutuya sa kapangyarihan ng Diyos. Hebreo 10:5, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Saan galing ito? Sa langit. Pag sinabing pagpasok niya sa sanlibutan, ibig sabihin, ang tinutukoy ni Pablo, nasa langit si Kristo. Pagpasok niya sa sanlibutan, hinubad ang kanyang pagka-Diyos at kinuha niya yung katawang inihanda para sa kanya. Kaya nga naging flesh, yung spirit. Hindi lang naunawan ito ng ating mga kapatid na mga Katoliko. Pero mag-aral pa po tayo ng mabuti. Ang talagang talata na gumigiba sa maling aral ng Katoliko ng Diyos ay namatay sa cross, literally. Ito, 1 Timoteo 1:17. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos, ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman siya nawa. Talatang 1 Timoteo 6:6, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malalapitan, at di nakita ng sino mang tao, o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggang. Para malaman natin mga kapatid, bago nagkatawang tao si Kristo, si Diyos, siya yung lumalang sa atin, Genesis 1:26. Siya yung may-ari ng buhay, siya nagbigay ng buhay sa atin. Diyos siya. Ngayon, nung nagkatawang tao siya, pinanganak ni Maria, tinuruan ni Maria ng mga aralin ayon sa kaugalian ng mga Hudyo dahil si Kristo ay pinanganak sa ilalim ng kautusan ayon sa Galatia 4. Ibig sabihin, tinuruan siya ni Maria ng mga aralin, natuto siya. Hindi siya nag-aaral sa mga school, tinuruan siya ni Maria sa mga aralin ng mga Hudyo, mga kautusan, mga palutuntunan. Hindi pinanganak si Kristo na kumpleto na sa kaalaman. Tinuruan siya ni Maria ng kanyang ina bilang tao. Katawang tao hinubad yung pagka-Diyos. At yung katawang hinanda sa kanya, yung kanyang sinod. Kaya maliwanag na yung mga talata na binabanggit dito ni Apostol Pablo, yun ang hindi magiba-giba ng ating affirmative. At sa tanungan, hindi siya nakalusot sa kanyang mga tanong.
Wala siyang nakalusot, walang na tanong. Mamaya sasabihin niya yan, o talo, ganyan. Wala maliwanag naman, napanood niyo naman eh. Walang ni isang tanong na nakalusot na mula sa ating affirmative. Lahat yan nasasalag natin. At nung tayo na ang nagiba yung kaniyang paksa. Ang Diyos ay hindi namamatay. Yung namatay, yung tao na si Kristo, yan ang namatay. Ang kadyosan, hindi yan namamatay. Hinubad niya, paano mamamatay, paano may sasama sa krus yung kadyosan. Isa pang nagiba natin, yung hininga na may hiwalay, Diyos daw yun. Yung pala, hininga ng buhay yun. Dinawindang na. Wala na, ano pang itatayo ng ating affirmative. Unang tanungan pa lang kanina, taob na. Pangalawa, giba. Nawindang. Wala na. Hindi na yan obra. Dadaan na lang yan sa mga comment, sa mga parabagang nanonood ng ng mga palabas. Magkakaroon na lang ng diyan, side comment. Ganun na lang mangyayari. Hindi obra yan. Ilang beses na, pangatlong debate na ito na hindi tumatayo ang topic na yan dahil maling aral yan. Hindi yan sa Diyos. Yan ay hayagang pagtuya sa kapangyarihan ng Diyos. Sabihin ba namang namamatay ang Diyos? Tinutuya natin ang Diyos sa ganyang maling aral. Time na. Maraming salamat, Brother Ruben Antilada ng Seventh-day Adventist Advent Biblical Ministry, no? So ayan, i-shoutout ko lang bago magpaliwanag si Brother Hamski Ray, may special tayong i-mention dito sa ating chat box. Ngayon lang lumitaw, Diyos piyo. Okay, thank you so much sa iyong paglitaw at pagnanais na gustong ma-shoutout sa ating shoutout daw sa Pogi Moderator, Bishop Enrico A. Tempio, PhD at PhD and JCD ng Advent Biblical Ministry, or in short, Dr. Rocky Tulog, na mentor ni Brother Fernando. Shoutout sa iyo, kapatid. Okay, so 5 minutes naman tayo kay Brother Hamski. 5 minutes, Brother Hamski, your timer starts now. Okay, linawin ko po yung nasabi ko kanina, hindi po yung Diyos yung humiwalay, yung Espiritu po yung humiwalay. Ngayon, syempre, nawindang talaga tayo, no? Hindi dahil sa nahirapan tayo or something. Nawindang talaga tayo kasi wala namang natutulan yung ating kausap. Actually, sabi ko uulitin ko, yung paksa natin, yung titindigan ko dito, God died literally. Kaya siya ang negative, dapat ang tinitindigan niya, God died not literally or figuratively or symbolically. Wala tayong nagiba. Bakit walang nagiba? Kasi nga wala namang gigibain, walang naitayo yung ating kausap. At wala din tayong dapat lusutan kasi wala namang kalusot-lusot. Ganun lang po kasimple yun, no? Ngayon po, ano ba yung hinubad ni Kristo na sinasabi natin, no? Na sinasabi ng Biblia? Ayun po yung mababasa natin dun sa unang 2 Korinto 8:9. Yun po, yung for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that being rich, He became poor. Kaya nga alipin for your sakes, that through His poverty, you might be rich. Yun po yung nais ko lang ilinaw dyan, no? Ngayon, yun po palang tindig ng ating kausap ay isa po palang matandang heresiya. Ito po yung tinatawag natin na heresy of adoptionism. Kaya siguro po may balak po yung kausap natin na magtatag ng bagong sekta na aayon doon sa teolohiya ng adoptionism. Diba? Kasi doon sa adoptionism nga, naging Diyos si Kristo nung siya ay binautismuhan, something like that, sumanib yung ganito, something like that. Masyadong magulo yung tinindigan ng ating kausap. Simple lamang po yung ating naging paksa. Ang paksa po natin, God died literally on the cross. Wala man lang siyang naitindig na ang God hindi namatay na literally sa cross. Kasi yun dapat ang tindigan niya Ang Diyos namatay na hindi literal. Yun dapat yung tindigan niya. Kasi tinitindigan ko ang Diyos namatay ng literal No? Kung ang paksa namin sana, proposition sana namin is God died lang, sana patunayan niya hindi God died. Yun, papasok sana yung pinupunto niya ngayon. Kaso naging pointless. Bakit? Kasi hindi po niya
yung ating paksa. Anyway, nagtanong po ako kanina, hindi para makalusot, para lang naman pasayahin kayo, ayan, para ma-review lang yung mga sinabi niya, maano lang, kasi sayang po yung mga prepare natin, hindi natin ginamit na, no? Or sa mga susunod na makakausap natin. Well, malinaw po ang pagtuturo ng ating Iglesia Katolika na siyang saligan at batayan ng katotohanan. Unang, sabi po sa Biblia, pinatay ang lumikha ng buhay. Ito po ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo po ay tunay na Diyos. Siya po ay 100% God, 100% human. Ngayon po, during the incarnation, nagkaroon siya ng katawan at laman, no? Ngayon, nung nagkaroon siya ng katawan at laman, syempre na-acquired na niya yung tinatawag natin na human nature. Actually, dun pa lang sa conception niya, meron na siyang human nature, no? And then, nung namatay siya, naghiwalay po yung kanyang katawan at saka espiritu. Yun po yung hindi natutulan ng kausap natin. Naghiwalay yung katawan niya at saka yung espiritu. Yung process na iyon, yun po ang tinatawag nating kamatayan. Kaya hindi po applicable kahit basabasahin mo pa ng 100 beses yung unang Timoteo 1:17 kasi ang tinutukoy dyan yung Godhead. Yung Godhead, wala naman yung katawan at saka espiritu na maghihiwalay Kaya walang kamatayan per se, no? And then, how is it that Jesus Christ died, then remains immortal? Immortal also means forever, no? Hindi naman po siya na-annihilate, hindi naman po siya nawala. Kaya, akala niya siguro kanina, nung namatay ang Panginoong Jesucristo, tawag dito, nawala na siya as member of the Godhead. Meron pa rin siya kasi hindi naman siya nawala no? Hindi naman siya nawala, hindi naman siya na-annihilate. Kundi, naghiwalay lamang yung kanyang katawan at yung kanyang espiritu. Yan yung mababasa sa Biblia, letra por letra, di ba? Ama, no? Father, into thy hands I commend my spirit, and then he gave up the spirit, or he gave up the ghost. Hindi namatay, no? Ano yung namatay? Diyos yun. Sabi ni Tomas, bago siya mamatay after pagkatapos siya mamatay, Panginoon ko at Diyos ko, din sabi din nilang mga tao, sinamba siya. Diyos, ganun I should say. So, ibig sabihin, tunay na Diyos ang Panginoong Jesucristo. Sinamba siya, pinaglingkuran siya, no? Tinawag siyang Panginoon, no? Tinawag siyang Diyos ng maraming beses, di one, no? Ng maraming beses. Even pagkatapos siya mamatay, nung mabuhay ulit siya, tinawag din siyang Diyos, no? Tinawag siya ng Ama na Diyos. Tunay na Diyos talagang ating Panginoong Jesucristo. Yun nga lang, nakaranas siya ng kamatayan. Bakit nakaranas ng kamatayan? Nagkaroon kasi siya ng human nature. Yung human nature po, yung nagbibigay ng posibilidad para makaranas siya ng kamatayan. Because death is only possible if you have a human nature. Nung nagkaroon ng human nature, yung divine person, yung ikalawang persona ng Diyos, doon na siya nakaranas ng kamatayan. Kung hindi sana siya nagkaroon ng human nature, hindi sana siya nakaranas ng kamatayan. Kaya God died po. Time. Okay, thank you so much, Brother Hamski Ray ng Roman Catholic Church. And so, bago natin sila pakawalan at hingan ng final statement or pagbati at pasasalamat sa ating mga nanonood, antabay kayo sa mga susunod na debate, September 20, Wednesday, 8 o'clock PM yan. Ang millennium may magaganap sa langit sa pagitan ni Ruben Kilada ng Seventh-day Adventist at ni Pastor Ferdinand Sustento ng End Time. At September 21, alin ang tamang araw ng pagsamba ng Kristiyano, Sabado o Linggo? Ruben Kilada ulit ng Seventh-day Adventist laban kay Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. And September 23, Saturday, 8 p.m. Secret Rapture ay unbiblical. Si Ruben Kilado ng Seventh-day Adventist and Pastor Ferdinand Sustento ng End Time. Pagdating ng September 24, 8 p.m., linggo yan, I will prove that the present General Conference of the Seventh-day Adventist is now apostate and detached themselves from the teachings of the pioneers. Ayan ay patutunayan ko kay Brother Ruben Kilada ng Seventh-day Adventist. Sa mga susunod na debate, sa susunod na linggo ko na po i-announce yan. At i-announce po namin itong aming event sa December. You can buy tickets. I-PM nyo po ako sa aking messenger
Sa pangalan ko po, Brother Denmar Santiago, dito po sa Facebook. And meron din po akong email, no? Official Denmar Santiago 15 at gmail.com, or you may email us at debatersconvention gmail.com also. Ito po yung aming DevCon 2 na gaganapin po. Wait lang. Medyo ano tayo ha. Wait lang. Ito po. Wait lang. So ito po itinatawag namin DevCon 2, yung aming camp meeting, no? Interfaith camp meeting, diyan po yan sa Tanay, Rizal. No, for tickets and inquiries, no, again po, i-PM nyo po ako. Depende po yan sa kukunin po ninyong ticket kung kasama na po yung transportation, yung food po ninyo for the 3-day event na December 15 to 17. No, it depends on you po na bibili ng ticket. The more the ticket that you will have, the more yung gamit na mauuwi ninyo, no? Kasi ito ay family meeting, so mayroon yung washing machine, rice cooker, refrigerator. Siguro kahit bahay at lupa meron din. Oh, kaya ganyan po kaganda ang aming interfaith, no? Interfaith camp meeting na gaganapin sa Camp Tribo, Tanay, Rizal, no? December 15 to 17. For tickets and registration, please call and text us on 0939 or 639 9545595687 and 639-07-564-6245. No, ayan po ang aming numbers, and see you sa Interfaith Family Camp meeting sa December 15 to 17. Diyan po yan sa Tanay, Rizal. No? So inanyayahan din natin si Ruben at si Brother Hamsky kung pwede sila, no, magbibigay sila ng talk doon or magde-debate sila doon, no. So, ayan. Oo, at kung gusto nila makadebate ang attorney ni Satanas, pwede rin. No. Ayan. So, dito po bibigyan na natin ng tig isang minutong pasasalamat ang ating dalawang debaters. Unahin na natin yung poging nasa kanan ko, Brother Ruben Nankilada ng Seventh-day Adventist. Una ka na, bro. Yes, magandang gabi ulit at maraming salamat Brother Denmar sa napakagandang pagmo-moderate. At maraming salamat din Brother Ray. Ang kanyang mga maginoong debatista, umuunlad yan, malayong mararating. Thank you, thank you. Mabait at maginoo ang ating nakaharap na Katoliko. Saludo ako. At sa pamunuan ng DIBCON, maraming salamat din sa inyo at sa ating mga kasamahan dyan sa Advent Biblical Ministry sa pamumuno ng puging si Doc Rocky Tulog. Mabuhay kayo dyan. At sa ating kapatiran ng mga SDA, mabuhay kayo. Lalo na sa ating mga kaibayo, sa ating mga kaibigang mga Katoliko. Mabuhay kayong lahat. Nawa ang Panginoon ang siyang magpala sa ating lahat. Maraming salamat po. Yan. So, Brother Hamsky Ray, ikaw naman? Yes, salamat po sa lahat po ng mga sumuporta sa aming naging talakayan dito po sa DevCon, lalong-lalo na po kay Brother Sis po yan, kay Brother Denmar, of course, ang ating mabait, no, at magaling na debater. At of course, sa ating kausap, si Brother Ruben. Ayan, maraming salamat po at nakilala ko kayo. Pagpalain pa po kayo ng Diyos sa inyong adhikain. At sa lahat po ng mga kaibigan natin, of course, mga kaibigan ko po sa St. Peter's Men's Society, mga Katoliko po na sumabaybay. Again, hindi po tayo perpektong tao, pero tayo po ay nag-share lamang ng ating mga kaalaman. At nagpapasalamat ako sa inyo at lagi kayong nandyan na nagbibigay ng suporta sa atin. Sana po ay pagpalain po tayong lahat ng Diyos at isama niyo po ako lagi sa inyong mga panalangin upang sa ganun ay dumating sa atin ang grasya ng Diyos na siyang makakapagpatibay sa atin sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyong lahat and thank you very much po. Okay, thank you to our debaters and all of you who have joined us today.
or tonight in this debate, we have heard some excellent arguments on both sides of the proposition, as God died literally on the cross. While we may not have reached a conclusive answer, my brothers and sisters, we hope that this debate has provided some valuable insights and perspective on this important topic. So we encourage all of you to continue to engage in discussions and debates about issues that matters to you, and to always be open in hearing different viewpoints. Once again, this is Denmar Santiago of the Debaters Convention. Thank you for watching the pambansang debating platform ng Pilipinas, Debaters Convention. See you next time. Thank you, thank you. Good evening. Congrats sa inyong dalawa, Bro Hamski, Bro Ruben. Thank you Thank po. you. Ayan, good evening. Gusto ko pa sana magtanong kay Bro Ruben, kaso naawa na. Sige lang, kaibigan ko naman yan. Grabe, mga tayo 35 viewers. Oo, 35 viewers grabe to. Grabe to. Bro Ruben, Oh, pwede ba magtanong talaga sa'yo naman. kay Kapiraso lang? Pwede, pwede. Bro Ruben, Pwede. tama ba yung aral Pwede, mo? pwede. Kasi alam ko, isa ka na sa pinakamatanda at kilala ka na sa mga kaibigan ko rin SDA. Tama ba yung stand ng SDA na si Kristo ay hindi tunay na Diyos at tao lamang nung nasa lupa? Or ang Panginoong Hesus nang nasa lupa ay tunay na tao at tunay na Diyos tulad ng Katolikong paniniwala? Tama po ba? May doktrina kami diyan. Si Kristo ay member ng Godhead. Tunay na Hindi. Diyos. Aking mga kababayan na nandito sa Pilipinas at nasa iba't ibang parte ng mundo, please like and share Debaters Convention. Meron silang YouTube at meron din po silang Facebook page. Ako po si Diva Dacent. Please, 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 pa-like and share po.